Eto na, nasa linya mga kapatid. Kanina po narinig na natin ang hanay ng mga manggagawa. Puntahan naman po natin ang hanay ng mga employers natin. Kasama po natin ang presidente ng Employers Confederation of the Philippines, si Sir Sergio Ortiz Luis. Ukol pa rin po dito sa 50 pesos na dagdag sweldo. Sa Metro Manila po yan na magsisimula on July 18. Magandang umaga po, sir. Ay, magandang umaga sa inyo, si DJ Bato. Yes po, si Chacha po ito. Opo. Salamat po. Good morning, sir. Yes. Ted. Opo, Yes good po. morning. Umaga sa inyo. Oo, good morning din po, sir. Thank you po sa pagpayag po no, sa panayam ngayong umaga. Sir, ano pong immediate reaction ninyo dito nga po sa dagdag 50 pesos na sweldo sa mga manggagawa po natin? Well, sabi nga namin, basta dumaan sa tamang proseso, meron kami mga miyembro hindi nasisiyahan, pero sabi namin, yan na siguro yung pinakamaganda dahil yan, alam natin pinag-isipan, meron tayong representasyon dyan, at yan, from experience, hindi naman nagkakaroon ng mga epekto yung sa wage board pag yan ang desisyon, hindi naman nagkakaroon ng untoward sa incidents na nagkakaroon ng loss of employment at nagkakaroon ng inflation. At tinitignan din namin, sabi nga, itong taas na to, yung last year sa isang taon, sobra-sobra na sa hinihingi ng Senado yan. 130 na yata yan. The last 2 years, no? Pati ngayon. At ang totoo, ang cost yan, hindi lang naman yung 50 ngayon, hindi lang naman 50 yan eh. Meron plus 30% yan sa mga employers. Dahil tataas sa SSS mo, tataas yung PhilHealth, tataas yung ibang contribution mo sa bonus, sa overtime. Yan yung epekto niyan. Tsaka reality checks lang, ano? Dahil marami nagsasabi, barya-barya. Sabi ko nga sa iyo, yung barya-barya na yan, magmula nung mag-umpisa yung regional wage board, yan, pinakamababa ang minimum wage natin dito sa region. Ngayon, pinakamataas na tayo rito sa region na. So, sa barya-barya na yan. Nalampasan na nga hinihingi ng Senado noong the other year. No? At ang reality check talaga riyan na sinasabi nila na napapabayaan ng manggagawa. Alam mo, ang nasa labor market natin, sa totoo lang, nasa 52 million. Yung involved dyan, nasa 16 million lang. Ano? Yan yung mga nasa formal sector. 16 million lang na taon-taon ina-address natin. Yung 84% to 90% ng mga manggagawa, hindi naman covered yan eh. Yan yung taon-taon binibigyan natin yung ina-address natin yung formal sector, yung minimum wage earner. 10% lang ng 52 million yan. 5 million out of every ina-address natin, sinasabi natin manggagawa. Hindi yan ang manggagawa na talagang dapat i-address. Nasa minimum sila small minimum sila ng manggagawa. Sino ba yung ibang manggagawa na taon-taon na argabyado na hindi naman sila better position like the minimum wage earners na sila naman ay talaga mga permanenteng trabaho niyan. Marami riyan. Saka may boses sila. Yung mga farmers, mga fisher folks, tricycle drivers, jeepney drivers, mga market vendors, yung mga ambulatory vendors natin yan, lahat yan, yung mga walang trabaho, yung mga yan ay nasa Informal. 47 million yan. Mm-mm. Paano nang gagawin natin sa mga yan? Lagi silang naiiwanan. Tapos, ang masama pa, out of the 16 billion na nasa formal sector, 10% yan, micro-industries. Ang micro-industries sila. Yun yung marami na isang kahigsan tuwa. So, ang nangyayari, ina-address natin sila taon-taon at sinasabi natin manggagawa.
hindi yan ang majority ng manggagawa. Sila ang minority ng manggagawa in better position. Pero akala natin pag pinag-uusapan yung wage na yan, nakikita ang kadalihan ng manggagawa. Hindi. Yan ang reality dyan. Kaya nga sinasabi namin, pagka nililegislate yung wage na yan, sasabihin para sa manggagawa. Hindi. Para sa minority ng manggagawa at maapektuhan yung karamihan. Bakit maapektuhan? Kasi kung hindi kaya nung, lalo na yung mga micro, lalo na yung mga micro, anong gagawin dyan? Pagka nagtaas ka ng sweldo, kasi kung malaki, tataas nila yung presyo nila. Kung hindi nila kaya itaas na yung presyo, magbabawas ang tao. Paano na yung farmers? Dadami ba ang ani niya dahil nagtaas tayo ng wage? Yung piso na, dadami ba ang huli niya? Magkano average earning ng farmers natin ngayon? Ang huli ko nakita dato, parang 300 pesos lang. Dadagdagan mo iba, tataas ang presyo. Kaya nga, yes, sa wage board, kahit paano, nakakalibrate nila. Taon-taon, inaano nila. Hanggang malampasan na nga natin yung pinakamababa tayo dating wage. Nalampasan na natin, pinakamataas tayo yun. Hanggang sa yung hinihingi ng Senado noon, nalampasan na rin natin. At yan namang gobyerno natin, sinabi naman, maliwanag naman yung message ni Presidente noong nakaraang taon, nung hinihiling ng Senado na ipasa yung 100 pesos. Ngayon, request sila bago mag-eleksyon, di-request nila yung na i-certify na urgent yung 200 pesos. Anong gawa ni Presidente? Di ba pumunta siya sa Labor Day celebration? Bago mag-eleksyon to, sinabi na niya, i-convene na yung wage board, pag-usapan na yan. Kaya naman nag-convene. At dapat siya nagkukumbine. Ngayon lang Mayo Pero nag-convene na sila, nag-convene sila, nakagawa na sila ng decision, aabot na sa anniversary na, kung hindi ako nagkakamali, July 17 yata yung effectivity ng last increase sa 45 pesos. Aabot doon. So, itong dalawang taon na ito, 95 na yan. Pero pa yung nakaraang taon na 35 yata o 30 pesos. So, yun ang sinasabi namin. Reality check. At kung iba naman yung meron pa nga nag-file ng 1,200 a day. At akala nila, total, para makita lang ng mga miyembro nila na katrabaho sila. Ang problema, yung mga investors abroad, natatakot sa atin sa mga ganyan. Mag-i-invest nga naman dito, bigla na lang magpapakikialam yung Kongreso, papasa ng minimum wage. Patay lahat yung computation mo. Kaya ngayon, ang nangyayari, bukod sa lahat ng problema natin, marami na tayo mga problema, dadagdagan pa ng mga ganyan, lalo na kulelat na tayo sa investment. Nung araw, sinasabi natin, mababa ang sweldo sa Pilipinas, nagkakagulo yung mga investors dito. Ngayon, yes po. So, Sir Sergio, natatakot sila sa atin. Ito na yung sinasabi niyong epekto nitong kaliwat kanan ng mga wage hike na isinusulong po sa Kongreso. But basically, in summary, kayo po, okay kayo dito kasi para sa inyo, napag-aralan nga po ito ng wage board. So, Sir Sergio, siguro makikibalita kami soon dahil panigurado, yung iba't ibang mga grupo, labor groups po natin, hindi titigil yan ng aumento pa rin sa sweldo dahil hindi po ito ang hiling nila. Maraming salamat po, sir, sa pagpayag po ngayong umaga. Maraming salamat sa iyo, DJ Tata at Captain. Opo, meron lang akong pahabol na tanong, Sergio. Opo, kasi binabanggit nyo itong usapin ng wage hike, na kaninyo mga investors natin baka nag-aalangan. Ito hong issue ng impeachment na hindi agad natuloy at ngayon po kung ano-ano mga bali-balita, kesyo may mga motion to dismiss, kesyo sinasabi na dapat simulan na ito. Ito pong ganito na uncertainty sa punto ngayon tungkol dito po sa napaka-importanting political process. Ano reaksyon ng negosyo dito? At totoo lang, tayo lang naman nagbibigay ng importansya. Nanonood lang naman yung mga investors abroad.
basta tayo magulo. Hindi naman nila alam kung ano yung pinagkakaguluhan natin kung minsan. As far as they're concerned, political yan. Hindi lang political, partisan pa. Yung gulo na yan. So ano po, may epekto ho ba ito ngayon sa negosyo? Particularly po itong mga itong foreign direct investment as an example, o maging sa mga iba po siguro nakausap ninyo na gusto hong magdagdag ng puhunan? Wala, yun lang ang certainty dito. Meron na nga problema tayo sa geopolitics, meron tayong problema sa uncertainty dito sa pagka meron mga ganyan, dadagdagan pa yung unstable na political situation, kulelat na nga tayo sa investment natin dapat sana oportunidad yung ginagawa ng US na yan, nagugulo buong mundo, tayo well-positioned tayo dahil hindi naman tayo target, dapat yan, yung mga nagtatakbuhang mga investment sana, pero hindi tayo pinupundahan Pumupunta sa Malaysia, sa Vietnam, sa China, hanggang Cambodia, tinatalo pa tayo ngayon. Pati tourism. Yun ang problema. Nung unang sumasama sa amin, hindi lang sa administration, masama kami sa presidente pag nagkakaroon ng mga investment mission. Ang unang sabi sa amin, napaka-erratic ng policy niyan. Pangalawa, yung fuel natin, mataas talaga ang cost sa electricity. Wala tayong subsidy Sila meron yung mga lapit bayan natin. Tapos, yung iskandalo riyan sa corruption, lalo na rin sa Kongreso. Naku, alam ng mga investor yan. Dadagdagan pa ng kidnapping. Ngayon, dadagdagan pa ng itong mga file ako ng labor problems. Natatakot sa atin investor. Medyo pag lahat kinarga mo sa iyong isipan, para nakakasakit ng batok. Pero dito po sa usapin ng impeachment, what do you think? Simulan na po ang proseso and let the process start and end accordingly po sa ating pong saligang batas nang ito po ay kumbaga so we can all move on. You describe yung na mga businessmen Captain. Yan exactly na. Kung ano man yan, tapusin na. At kung hindi man madali natin at naabalan lahat, tapusin na yan. Kung ano man yan gagawin nila. Okay. Sige po, opo. Sige, salamat po na marami sa inyo pong panahon at muli, ay sabi nga namin, kapag kinakailangan pong kunan po ng panig, ang panig po ng employers, kami po laging istorbo sa inyo, Kaseryo. Marami sabi. Dapat ko lang liwanagin, yung panig namin ngayon, bakit kami ay nag-aabogado para sa mga ibang informal sector na hindi yung mga farmers? Dapat yung meron silang mga abogado. Bakit kami employer? Hindi natin mga miyembro yan. Opo. Dapat din, meron nga din pong panig nga ito pong binabanggit niyo po. Actually, informal sector ito Yung, di ho ba? Opo. Itong mga market vendors, tricycle driver. Opo. Sila po. Sige, salamat po na marami. Sila po ang apektado. Salamat po. Thank you. Si Ginoong Sergio Ortiz Luis, ang presidente po ng Employers Confederation of the Philippines.